Magandang umaga po sa atin lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at para sa mga team replay sa YouTube. Muli, nagpapasalamat ako kay Neil Brian Reaño sa kanyang picture na siyang background ko ngayon, ngayong linggong ito. Linggo-linggo nagpapalit po tayo ng background. At ito ay isang picture na kinunan ni Neil Brian Reaño sa loob ng UP Los Baños at kanyang i-feature sa kanyang social media post. At ito po ay ginagamit ko sa ngayon. At siya po ay ina-attribute ko kasi baka tayo mapagbintangan na tayo gumagamit ng picture na hindi tayo nag-attribute. Okay, pasensya na po Mr. Neil Bryan, hindi ko po ako naka-personal nagpaalam sa inyo pero dahil kayo naman po yung nag-post nito sa social media at public, kaya malaya ko din ginamit. Subalit ang rule po natin kailangang i-attribute sa inyo. Paulit-ulit ko po sasabihin yan. Okay, pag-usapan natin yung nangyaring pagdinig sa Senado doon sa Committee on Foreign Relations na chaired ni Senator Amy Marcos tungkol sa issue ng di umano'y illegal na pag-arrest at pagdetine at pagpapadala kung tawagin nila ay rendition, di umano, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa dihig na ngayon. Ito yatang ikatlong pagdinig. Nung unang pagdinig, nag-attend ang mga government officials, mga top officials, DOJ, DILG, kahit si General Torre. Tapos yung ikalawa yata ay mukhang hindi umattend. Tapos ngayong ikatlo umattend sila. Hindi ko na uulitin yung mga nakita natin drama, and although nag-comment tayo na mayroong umiyak na senador, si Senador Robin Padilla ay nagpakita ng kanyang emosyon dahil sa kanyang di umano ay, masamang loob na aawa siya sa dating Pangulong Duterte. At nagbigay ng privilege speech si Senador Bongo, dito nga yata napayak si Senator Padilla. Maraming nagko-comment tungkol dito. Ay hayaan na lang natin siya mag-umiyak. Karapatan niya naman 'yon. Bagamat, ang tanong ng iba, nasa naman kaya si Senator Padilla nung may mga namatay sa war on drugs? Iniyakan niya din ba kaya yung lalo na yung mga bata na namatay at nadamay lamang, yung mga inosente, nasaan siya nung si Kian Di Los Santos ay namatay? Iniyakan din niya ba ito? So may mga ganong klase ng mga tanong. Alam niyo, ang nangyayari ngayon dito kasi sa hearing na ito, masyadong madrama. Ako personally, ang tingin ko dito, ano bang layunin nito? In aid of legislation. O sige, pagpalagay ng in aid of legislation, so dapat ang sinisentro dito, ano yung mga batas na gagawin? Hindi yung dahil ito ay para i-persecute o pagalitan o maging kasangkalan na para sa pangangampanya ngayong eleksyon, di ba? At ako bilang isang observer, napapansin ko talaga na parang ganun ang layunin yata nitong incidental na lang yung in aid of legislation, kundi ang ano mapahiya, sisihin ang gobyerno sa mga di umano paglabag nito na bakit mukhang illegal yung di umano yung pagkaka-arrest at pagkakadetine at pagka-arrest at pagpapadala, pag-surrender sa The Hague. Naipaliwanag na po ni Secretary Remulla ng DOJ na dahil hindi na tayo kasali sa The Hague, sa ICC, hindi na po tayo miyembro ng ICC mula pa noong 2019, sapagkat si Pangulong Duterte din naman ang naging dahilan kung bakit hindi tayo kasali. Wala na tayong treaty with ICC and therefore hindi na pwede yung padaanin natin sa korte yung pag-arrest sa kanya. Hindi na po ganun. Wala na pong extradition na pwede sapagkat wala naman tayong treaty with ICC. Ang lalabas na po dito ay sinusurrender na natin siya. So, ganun pa man, lahat ng ito ay ang dapat tinitingnan na ngayon ay ano ba yung dapat remedyo sa batas. Kasi ang ginagamit ng basehan ay yung Republic Act 7851. Ito yung batas tungkol bago pa man tayo sumali sa ICC, noong 2011 yata, ay batas na ito, 2009 pa. Itong batas tungkol sa crimes against humanity. So doon ay meron doong provision na ah,
kapag meron ng ibang international tribunal na nag-iimbestiga, ay pwede nating isurrender ang ating mamamayan na kinakasuhan dito. So ito yung applicable. Ngayon, ang punto kasi dito ganito eh. Ano ba ang layunin? Pabalikin si Pangulong Duterte? Kasi kung papabalikin, mukhang mahirapan na. Hindi naman sakop ng Senado ang ICC. Remedyohan ang mga batas. Ano ang kulang sa RA 7851? Ano yung kulang doon? Ano yung dapat palitan? Di alisin niyo yung probisyon na kahit na merong international tribunal na ano, hindi natin pwedeng isurrender ng hindi padaanin sa korte. Ganun dapat ang klaro doon. Hindi natin pwedeng pakialaman kung anong ang procedure ng ICC, maging si dating Supreme Court Justice Adolph Ascuna, yun ang kanyang sinabi. Wala tayong magagawa. You know? Ang asahan na lang natin ay makonsidera ng ICC ang usaping ito. Dahil ayon sa jurisprudence nila, hindi isyong legalidad ng pagkakaaresta. At ganun pa man, ang pinanghahawakan ngayon ng gobyerno ay legal ang pagkakaaresta sapagkat may arrest warrant, tinulungan ng Interpol, at tayo may tratado sa Interpol. Kaya binasahan ng sakdal si dating Pangulong Duterte. Hindi naman siya pwedeng katulad ng ang sinasabi kasi bakit minadali? Minadali ba yun? Ang tagal-tagal maghapon. Buong ilang oras ba mula alas 11 hanggang alas 11 ng gabi? Halos 12 oras na pinagbigyan na makagawa ng ano ng makakuha ng TRO mula sa Supreme Court, 'di ba? Bakit kasi nagpatagal-tagal sila? Bakit pahapunan nung pumunta sa Korte Suprema? Hindi ba? Hindi man pwede hindi pribilehyo yan ordinaryong mamamayan, 'di ba? Hindi yan pribilehyo ng ordinaryong mamamayan na hintayin bago magkaroon ng TRO, bago hulihin. Hindi ba pwede ka muna, huwag mo kong hulihin kasi ayun no, meron pa yung abogado ko na pa sa Korte Suprema. Wala pong ganung pribilehyo ang ordinaryong mamamayan. Hindi porket presidente o dating presidente pagbibigyan ng ganung klase ng pribilehiyo na hihintayin. Di ba? Dahil hindi nakakuha. At later on, ang mismong Supreme Court nagsabi, hindi kami magagrant. Walang issue kahit pang TR ang i-issue mo. At saka legal. Walang sinabi ang Korte Suprema na hindi tama yung pagkakaaresta. So ano ba layunin talaga ni Senadora Marcos? Bakit ginasa kasi Senator Bato? Ako sa akin malinaw eh. Tama naman ang sinabi ni Senator Chis Escudero. Kasi ang nangyayari kasi dito, 'di ba, meron silang ah sinampahan ng contempt itong si Special Envoy for Transnational Crime na naandoon si Special Envoy Ambassador Marcos Lacanilao. Dahil siya yata yung opisyal na sumama kay dating Pangulong Duterte sa eroplano bilang kinatawan ng gobyerno. At sa pagtatanong ni Senator Bato, hindi niya nagustuhan yung mga sagot at sinight niya for contempt at dinidetain na. Subalit, nagkaroon ng usapin sapagkat ang detention order kailangan aprubahan ng Senate President. Nag-intervene si Senate President Escudero at he refused to enforce a contempt order and he ordered Lacanilao's release. Ano ang dahilan ni Senator Escudero? Dahil para sa kanya walang due process at procedurally irregular. Okay? Ang ayon kay Senate President Escudero, kailangan mo nang bigyan ng due process yung naaresta. Kasi ayaw na nilang matuulit-uli. Kasi naman itong Senado, 3 beses na ito sinabihan ng Korte Suprema. Nung 2008 sa Ong versus Senate, nung tapos 2008 uli doon sa Neri versus Senate, at ngayon naman, yung recently yung Ong and Dargani versus Senate 2024. Ano ba nangyayari doon sa Ong versus Senate? Na kung saan ang Supreme Court nag-rule na naman in favor of the petitioner. Dati kasi itong si Ong, si Francisco Ong, dating chairman ito ng Philippine International Trading Corporation at siya ay paulit-ulit na tinawag ng Blue Ribbon Committee.
at siya ay parang sinasight in contempt. Ang sabi ng Korte Suprema, bagamat kinikilala nila na pwedeng magkaroon ng inquiry in aid of legislation ang Senado sapagkat ito ay kapangyarihang ibinigay ng Article 6, Section 21 of the Constitution, kailangan yung powers na yun na exercise within the bounds of due process. Ang sabi ng Korte Suprema, bagamat ang contempt powers ng Senado at ng Kongreso na andyan, hindi niya pwedeng i-will ito arbitrarily at ang batang mga individual ma-inform ano yung purpose of inquiry at meron sila dapat opportunity to respond. So ang sabi ni Senator Escudero, hindi pwedeng antimano i-contempt mo at i-detain mo. Kailangan mo nang ibigyan mo ng show cause order. Magpaliwanag ka, bakit hindi ka dapat i-contempt? At doon sa sila magdidesisyon. So, para kay yung parallelism between the case of Ong and Lacanilao, malinaw. Kasi katulad ni Ong, si Lacanilao, hindi siya nabigyan ng full and fair hearing ipagtanggol ang sarili niya. Hindi lang nagustuhan ng Senador Bato ang gusto, ang sagot ay ang contempt na agad. Alam mo, inaabuso itong contempt powers na to. Hindi lamang ito inaabuso ng Senado, maging ang kung House of Representatives. And you know, sa House of Representatives, napaka naming trigger happy na mag-cite ng contempt. Hindi lang magustuhan ng sagot, contempt agad. Dito na eh. Ang dapat pala dyan, ayon sa Korte Suprema, abay, bigyan mo muna ng show cause order. Bakit hindi ka mabigyan dapat makontempt? Bigyan ka ng pagkakataon. So para kay Escudero, we have to have procedural fairness. At sabi pa nga niya, ang internal rules daw ng Senado would require full plenary approval. The entire Senate should approve the contempt. Or at least should be legally reviewed by the President before a person can be detained. At siya ang Senate President. So dito, kaya itong naging basehan ni Senator Escudero kung bakit hindi niya muna dinitine at sa halip ay hindi niya pinirmahan ang detention order at ang kanyang inisyu ay show cause order. Doon sa Neri versus Senate, yung NEDA Director General Romulo Neri noon, nag-invoke ng executive privilege para hindi siya makapag-testify regarding sa inquiry doon sa CTE, NBN deal. Ito yung internet connectivity. At nung tumakbo siya sa Korte Suprema, kinampihan siya ng korte. Ang sabi ng korte, maraming mga komunikasyon na dapat privilege at immune na hindi pwedeng puwersahin. Bagamat sila kanilaw, hindi talaga niya in-invoke ang executive privilege. Yung kanyang posisyon bilang presidential envoy, he was acting on behalf of the president. At yung subject matter ng testimony, which entails treaties and obligations, and which entails international relations, pwedeng i-argue na pwedeng within the coverage of executive confidentiality protected by NERI. Di ba? So pwede pa nga yun eh. Hindi naman in-invoke nila Kanilaw, pero pwedeng closed by confidentiality sinila Kanilaw kasi he was acting on behalf of the government. Pero ang pinaka-relevant na ruling dito, yung 2024 ruling ng Supreme Court sa Ong versus Dargani. Itong si Ong sa kasi Dargani, ibang Ong ito, hindi ito yung Ong doon sa naunang kaso, noong 2008, ito ay 2024. Ito yung mga executive ng family, kung tatandaan nyo, si Lincoln Ong at saka si Mohamed Dargani. At sila ay pinakulong ng Senado. Ang sabi ng Korte Suprema, kapag tumakbo sila sa korte, ang mga di pagditina ay dapat naka-angkor sa constitutional limits ng legislative inquiry. Ang sabi ng korte, ang continued detention becomes unconstitutional once the legislative process is no longer being served or once it appears punitive rather than coercive. At dapat meron judicial recourse. Ang individual dapat na na dapat pwede magpetisyon ng habeas corpus. Okay? At dapat bigyan sila ng due process. So, ang sinasabi dito, ang relevance nito sa kakailakan nila, kung yung detention order na inisyo ni Senator Marcos ay hindi alinsunod sa procedural safeguards or oversight by the Senate President or the plenary body, ayon sa internal rules nito, ay therefore talagang baka sila ay madali. So Escudero was just playing safe. Alam mo, ito yung punto dito eh.
Bakit ba kasi parang titingnan mo, parang ako, nanonood ako ng hearing nakikita ko kung paano pagtulungan, sabay-sabay halos nagtatanong sa Senator Marcos, sa Senator De La Rosa, yung dalawa, parang halos sila ay nag, ano Telma and Marie Telma and Luis one over the other, one over the other. At ako'y saludo dun sa, lalo na kay General Torres, saludo na ako kay Department of Justice Secretary Remulla, Crispin Remulla. Bakit hindi sila nagpatinag? Sabi nga ni General Torre, kasuhan niyo ako, ma'am. Okay? At ang sabi ni tama naman yung aligasyon yung akusasyon ni Secretary Remulla, you're bullying us. Hindi pa pambubuli yun? Na parang gusto mong ma-defy ang tinatanong kaninyong otoridad, di ba? O sabi ng DOJ, otoridad ko yan, authorized ko yan. At saka ang punto dito, ano ba talaga ang layunin? Senator Escudero made it clear na binalaan niya at pinaalalahanan niya si Senator Marcos na huwag gamitin ng Senado sa kanyang election campaign. Kasi alam naman natin na si Senator Marcos, actually, kung titingnan mo, nawawala na siya sa Magic 12. Lahat ng surveys ngayon, labas na siya sa Magic 12. Meron hanggang 12 to something. O ibig sabihin, dami nila number 12. So, delikado siya pagdating kung titingnan natin ng surveys, kung naniniwala tayo. Pero hindi lang isang survey kasi halos lahat ng surveys. Siya ay nakukulelat na. So, kasalanan din naman to ni Senator Marcos Alam mo, matalino dapat siyang senador. Strategy. Ang tagal niya na sa politika. Alam niya dapat kung paano binasa ang sitwasyon. Hindi gusto ng mga Pilipino ang hindi mo tinitingala ang iyong pamilya. 'Di ba? At the same time, parang kita mo talaga sa kanya, hindi siya sa gitna hindi siya namamangka sa dalawang ilog Malinaw na kumalas na siya sa administrasyon. Malinaw na iniwanan niya na ang kanyang kapatid at siya ay kamping-kambing na sa mga Duterte. Ang problema nito, paano niya aasahan ng mga Duterte na iboto din siya o ikapangan niya siya, talagang tingnan mo na lang, si Hanlet Abansenya, di ba? Biniras siya, na ek lang yung ganyang padrama niya. Ano ba naman sinabi you know, ah, ng iba, di ba? Si dating Secretary Panelo, di ba? Ganon din ang linya. At ang maraming DDS na hanggang ngayon hindi siya pinagtitiwalaan sapagkat Marcos pa rin siya. At the same time, yung mga Marcos loyalists ayaw na rin sa kanya. So ang tanong lagi, ano bang merong hold ang mga Duterte kay Senator Marcos? Bakit ganun siya? Of course, pwede mo siya masabi na pinaglalaban niya ang prinsipyo. Pero anong prinsipyo ang pinaglalaban naman ng senadora? Ang pagtakpan, ang mga aligasyon ng krimen na ginawa niya. Ah, puro sila legalidad. Ano naman ang sinasabi nga nito? Ano ba, nasaan sila nung ngayon, di umano ang karapatan ni Pangulong Duterte ang naapakan, galit na galit sila. Ang soberenya natin, galit na galit sila. Pero nasaan sila nung yung mga tao na pinatay o napatay na mga inosente? Okay lang kung drug addict, okay lang kung drug lord o ano man. Pero yung mga ordinaryong tao na gumagamit lang ng droga, walang, or kaya nadamay lang, namatay, nasaan sila doon? Nasaan yung mga ano sila ng due process? Ba't puro due process ng Pangulong Duterte? Kung tingnan natin, siya nga yung nabigyan ng due process, binasahan siya ng sakdal, binigyan siya ng 10 oras o 12 oras para mag-negotiate, isinakay pa sa eroplanong maganda, at ngayon nakatira sa isang aircon na kulungan. Di ba? Bibigyan siya ng pagkakataon na i-depensa sa sarili niya. Anong due process pinag-uusapan dito na kinakait sa kanya? He is still continuing to be presumed innocent until proven guilty except that there is a compelling evidence that there is probable cause. At hindi pa nga siya accused, suspect pa lang kasi hindi pa siya na-affirm. Pag-uusapan pa sa September yung hearing na yun sa ICC. Bakit parang galit na galit sila sa due process pero yung due process ng mga namatay during the war on drugs parang tahimik? Bakit sovereignty na sovereignty pero pagdating sa China wala sila, tahimik sila? Tapos maalala mo sinabi pa dating senador Marcos noon parang tayo pansinisi, di ba? Bakit daw tayo takaw gulpi daw tayo, yun ang kanyang word, takaw gulpi tayo, di ba? Dahil bakit baga ano ba yung sinabi niya? Alam ko yun pinost ko yun sa sa aking
Ano, parang ano ba yung sinabi niya? Ang sabi niya, I do trust China and that is because they never invaded Philippine shores. Siyempre, controversial ito. Maraming mainis sa atin. Tayo nag-umpisa ng gulo eh. Bakit naman kasi natin hinabla sa World Court? We started it. We picked a fight and then ngayon, yun pala hindi natin kaya. Ano bang klase yon? Talagang takaw-gulpi tayo. Sinabi na senadora yan. And you know, the reason why I am emphasizing this is, it is when she said that I turned livid. Nagalit na talaga ako sa kanya. Parang sabi ko, anong klase yon? Parang tayo pa yung, parang ikaw na yung binubugbog, sisisin ka pa kasi pumunta ka naman doon sa, bakit ka pa kasi nagdemanda, di mo naman kaya. Anong klaseng argumento yan? Parang pagsasabi na kung hindi mo rin naman kaya, tumahimik ka na lang, magpabugbog ka na lang. Di ba? It's really, really, really enraging. Alam mo yun ang turning point. Whatever sympathy I had, whatever support I had to the senator, which I used to know personally, you know, it just evaporated in thin air because of that. And then, yun nga ang tanong ko, ano bang issue dito? Di ba? So, eto po ang punto dito. Ano ba talaga ang layunin ng hearing? May patutunguhan ba ito? At ang nakakapagtaka dito, unang hearing pa lang, meron na silang findings, di ba? Di ba? Meron na silang findings. May mga ini-invoke na silang mga conclusion na hindi pa nga na-establish ng hearing. Ibig sabihin, prejudge. Nasa ka nakikita na first hearing pa lang, may conclusion na silang inilabas. Di ba meron na one hearing pa lang, may inilabas ng finding, preliminary finding si Senator Marcos. Kita mo talaga, tama nga naman si Senator Escudero. Parang tila nagagamit ng senadora o ginagamit ng senadora ang Senado sa kanyang pagkampanya sa Senado na parang it's already overperforming to please the Duterte base. Unfortunately, ito naman mga Duterte base parang hindi kumakagat. Diba? So, yun ang point. So, anyway, andyan tayo ngayon. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Ito na bang huling hearing o meron pang dagdag na hearing? At ano ba ito? Lalabas ba ito sa legislation? Ano bang legislative intent nito? At kung matalo, kung hindi manalo si Senadora Marcos, ano ba to? Masasayang lang dahil sino ang tututok nito sa sunod na Senado kung hindi na siya miyembro. Di ba? So ito yung punto dito. Ano ba talaga ang issue? Ano ba talaga ang pinaglalaban? Ito ba ay para matulungan si Presidente Duterte? Which, kung tutuusin, yung mga ginagawa ng senador sa ngayon, mga senador, baka ito pang makadagdag sa agam-agam ng ICC. Kasi ang ICC, pwedeng palayain muna pansamantala ang Pangulo eh. Pwedeng sabihin nun siya, bumalik ka muna sa Pilipinas. Eh baka isipin ng ICC, eto mga senador pala ang mga kampi. Ay talaga, palang baka hindi na yan bumalik dito. Meron na pala mga senador na nagki-question kung legal ba ang ginawa. Eh hindi na natin yan mapapabalik dito. Right? So lalo pat nilang hindi nila natutulungan ang kaso ni Pangulong Duterte na mabigyan ng pansamantalang kalayaan ng ICC habang dinidinig yung kaso niya. Kaya mag-iisip ka, talaga bang gustong tulungan si Pangulong Duterte o tinutulungan nila ang kanilang chances for re-election? Yun ang tanong ko. Hindi lamang sa dalawang senador na ito, kundi sa bayan. So yun lamang po. Sana nakapagturo sa inyong saisipan na plus ko ng puso at napabagaw kong mga panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanila sa Teach Mind, Touch Heart, and Transform Lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanila, UP Serve the People. May nagtatanong, bakit daw ngayon ako nag-live Sabado? Eh kasi nga, di ba kahapon, sabi ko, baka nga hindi ako makapag-live ng Friday kasi ako po yung may biyahe, may workshop ko. Ako yung matin po ng workshop maghapon sa Manila. At nung hapon, syempre, pagod na rin ako. So ngayon na po tayo. Kapag hindi Biyernes, Sabado tayo. Okay. So sige, ingat na lang po tayo. Bakasyon. Mayroon ngayong malapit na Semana Santa. By the way, ang usapang politika ay magkakaroon tayo ng usapang politika sa Lunes, pero sa Miyerkules at Biyernes wala po tayong usapang politika. Next week dahil Holy Week naman, magpapahinga tayo. So Lunes, ako ay magla-live tayo. Yun ang parang Holy Week special natin. Tapos after that, magkikita ka na tayo after ng Easter Sunday. O sige, sa Monday na lang po. Monday, pero sa Wednesday and Friday next week wala tayong usapan.
Lagi kong sinasabi, ingat po tayo lagi. Mainit ang panahon. Huwag masyadong mainit ang ulo. Kaya nga ang background ko, care of Neil Brian Reaño, ay napaka-preskong tingnan para kahit mainit ang ating pinag-uusapan, kayo nare-relax. Sige po, ingat po lagi. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Enjoy your weekend. See you Monday. Bye for now.